So balikan natin yung sinasabi sa Hebrew chapter 12 verse 23. You have come to the church of God's people. God first, the only Son is over all things. God's people share in what belongs to his Son. Their names are written in heaven. You have come to God. He is the judge of all the people. You have come to the spirits of godly people who have been made perfect. So linaw na malinaw dito. It refers to the saints. You have come to the spirits of godly people who have been made Last 10 perfect. minutes. Last 10 Naging ganap. minutes. At sabihin nila kung buhay pa, okay. Pero kung patay na, hindi na pwede na makatulong sa atin. Tingnan natin ang Sirach chapter 48 verses 13 to 14. At ito ang nakasulat. Walang gawaing hindi niya makayang gawin. It refers to the prophet. At nang namatay, pati bangkay niya'y nagpakita ng himala. Iba talaga yung maging banal, yung mga propeta. Nang nabuhay, gumawa siya ng maraming himala. Kahit nang namatay, kapangyarihan niya'y kahanga-hanga. Sirach chapter 48 verses 13 to 14. At itong aklat ni Propeta Sirach ay nakasulat din sa 2 Kings chapter 13 verse 21. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Minsan, may mga Israelitang naglilibing sa isang lalaki. Walang ano-ano. May natanawan silang pangkat na mga tulisan na palapit sa kanila. Kaya sa pagmamadali, ay naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo, Propeta Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Propeta Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. So iba talaga yung yung mga banal. Kung makikipag-usap ka sa mga espiritu, hindi naman tayo nakikipag-usap sa mga espiritu kahit sa mga banal. So yung Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 12, hindi niya magagamit yun. Pati na ang Leviticus chapter 19 verse 31, it refers to necromancers, not about the intercession of the saints. Dahil mismo sa bibig ni Kristo, sabi ni San Lucas, sa Lucas chapter 16 verse 27, patungkol ito kay Lazaro at sa mayaman, na yung mayaman ay nasa impyerno, at si Lazaro ay nandun sa bosom of Abraham. At anong nangyari? Luke chapter 16 verse 27. Patay na sila lahat, no? Itong mayaman patay na din. Itong si Lazaro patay na din. Pero yung mayaman, nag-ask for intercession kay Abraham. Basahin natin sa Luke chapter 16 verse 27. Then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. So kita ninyo, yung mayaman ay nag-ask ng intercession ni Abraham na patay na. So kung gagamitin niya yung mga patay ay wala nang alam, it refers to the body. It refers to the soul, because the soul is immortal. Na sa atin, merong immortal na entity. Yung po kaluluwa. At sa Matthew chapter 17 verse 3, ito transfiguration po ito. Buhay na buhay kahit namatay na si Moses, si Elias, patay na sila, pero buhay na buhay dahil ang Diyos ay hindi Diyos na mga patay. Diyos siya sa mga buhay. Sa Matthew chapter 17 verse 3, at nakita ng tatlong alagad, sina Moses at Elias, na nakipag-usap kay Jesus. So dito, mga banal po ito sa Old Testament, si Moses at si Elias, dahil mga propeta po ito. At sunod, Brother Jando. Kahit sa Luke chapter 8 verse 56, Brother Jando, si Abraham, sabi ni Kristo, matagal nang patay si Abraham, pero very conscious pa rin. Lagi pa ring basahin ko muna. Natutuwa ang inyong ama na si Abraham
Nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagagalak. So matagal na po namatay si Abraham, pero kita ninyo, nagagalak siya sa araw ng aking pagdating. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Lubos siyang natutuwa. So kahit matagal na, dahil ang Diyos ay hindi Diyos sa mga patay. Yung mga banal natin kahit sila namatay, buhay na buhay. Babasahin natin ang Revelation chapter 19 verse 1. Ipakita natin, Brother Jando. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Revelation chapter 19 verse 1. Babasahin natin sa English, bro. After this, I heard what sounded like the roar of a large crowd of people in heaven. So, nandun na yung mga tao sa langit, in heaven. Anong sinasabi nila? Saying, praise God, salvation, glory, and power belong to our God. At sabi naman ni San Pablo sa Philippians chapter 1, verses 22 to 23, ito nakasulat. Atin mo nang ipakita, Brother Jando, sa Tagalog. Ito ang sinasabi ni Apostol, kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapaki-pakinabang, sapagkat marami pa akong magagawang mabuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. Sa 23. May pagtatatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti. So kung nakatulong siya sa nandito pa, lalong lalo na makatulong siya kung kapiling na niya si Kristo. So ito po ang patungkol sa intercession of the saints. At nilatad na natin sa early church writings sa 2nd century, si Origen, sabi ni Origen, church fathers, mga disipulo po ito ng mga apostol, but not the high priest, sabi niya, Christ alone prays for those who pray sincerely, but also the angels, not only the high priest, no, prays for us, but also the angels, pati na yung mga banal, as also the souls of the saints who have already fallen asleep. So hindi lang. So itong doktrinang ito hindi lang matrace natin sa 1st century, sa 15th century, 1500. Hindi kahit sa sa 2nd century. But not the high priest, Christ alone prays for those who pray sincerely. But also the angels, pati na yung mga anghel. And also the souls of the saints who have already fallen asleep. So, hindi ito basta-basta, hindi pa, wala pang protestante sa mga araw na ito. Patuloy tayo, si Cyprian of Carthage sa 253 AD. Matagal na po ito. Let us remember one another in concord and unanimity. Let us on both sides of death always pray for one another. Let us relieve burdens and afflictions by mutual love, that if one of us by the swiftness of divine condensation shall go hence first, our love may continue in the presence of the Lord, and our prayers for our brethren and sisters not cease in the presence of the Father's mercy. So kahit kamatayan, hindi makapagpigil sa pagpanalangin sa mga banal, no? Kahit si Propeta Jeremiah, bro, sa 2nd Kings, nasaan yun, bro? Ipakita mo yung 2nd Kings, 2nd Maccabees chapter 15 verse 14. Matagal na pong patay si Propeta Jeremiah. Pero ating basahin sa 2nd Maccabees. Bakit hindi mo piniper, bro? So, mga kapatid, nag-search Brother Jando. So, piniper to kanina pero nawala. So, malinaw na malinaw, mga kapatid, na kung babasahin natin ang Hebrew chapter 12 verse 23, lumapit kayo sa Diyos, check. Yung mga protestante natin ay check din, lumapit sa Diyos. Pero sa sunod na talata, sunod na kadugtong ito, at lumapit din kayo sa mga espiritu, sa mga taong ganap, ginawang ganap.
So ito po ay ang kulang sa kanila. Sa atin ay klarong-klaro, linaw na linaw, biblical. So napatayo ko sa pagtindig ko sa katotohanan na hindi talaga ito unbiblical. Kahit yung mga church fathers ay nagpatunay na. So si Saint Ephraim of Syria, Brother Jando, babasahin natin. Your victorious martyrs who endured torments gladly for the sake of God. Wala pang protestante nito, 370 pa ito. God and Savior, you have boldness of speech toward the Lord himself. Your saints, intercede for us, who are timid and sinful men, full of sloth, that the grace of Christ may come upon us, and enlighten the hearts of all of us, so that we may love Him. So, sa taong 370. Time po. Sa Liturgy of Saint, wala na? Oras? Time na po. Oo, time na po. Magandang, maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Back to